ay kani abang gideklara naman karon sa Justice sa Secretary Frederick Vida nga kani abang tungod kay gibasura man to sa Korte Suprema ang temporary restraining order nga gipangayo ni sa kampo ni Senador Bato de la Rosa, so wa na illegal nga babag para nga dakpon si Senador Bato de la Rosa attorney. So isip usa ka ngon tagabag itana nga abogado nga dugay nas maong buluhaton attorney. Kani bang uyon bakas kani abang DOJ karon nga pwede nan ipatuman ang warrant of arrest attorney? Dili magud na to pigilan o di na to ma-stop ka ng warrant of arrest nga gihatag sa International Criminal Court, kaya doon naman tayo obligasyon maski dili na kita miyembro, adunay residual obligation ng Pilipinas nga tubagon ng iyang obligasyon sa International Criminal Court. O dili man gud basta-basta kini giatubang sa ni Senador Bato de la Rosa nga krimen, crimes against humanity, no? So kana ginatawag og cover kana sa customary law nga cover sa ginatawag og generally accepted principle of law ang atong konstitusyon sa Article 2 Section 2 ay nagaingon the Philippines is democratic state, so sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, yung Section 1. Yung sa Section 2 ay nakalagay doon na bahagi ay the generally accepted principles of law shall form part of the law of the land. So, customary law. So, ang customary law nag-cover man sa mga ginatawag o mga dagkong o seryoso ng mga krimen. Kauban na diha ang genocide, ang war crimes, o ang crimes against humanity. Pusa ang Pilipinas, dili makaatras niya ng crime against humanity nga giatubang sa usa nato ka Pilipino, sa International Criminal Court. So obligasyon din sa Pilipinas nga iyang iimplementa ang iyang balaod o siyempre iimplementa usab ang iyang commitment sa gitawag nato og Philippine International Humanitarian Law, kanang Philippine Humanitarian Law on genocide, war crimes, Pinas. Okay, sige. Nga isurrender kung di ba i-extradite ang usa ka akusado nga ani sa Pilipinas. Magdili ka na Pilipino, pwede sa mga langyaw nga niya sa Pilipinas, pero nagatubang og crimes against humanity, ang Pilipinas obligado nga sundan kayang commitment to surrender or to extradite. O ang pag-surrender ay ginatawag man kana nga kooperasyon sa International Tribunal, o ang International Tribunal mahimo nga kanang International Criminal Court. Attorney Suwate Pulos ang giingon sa kampo ni Senador Bato de la Rosa nga di nila ilhon nga kani abang International Court attorney tungod kay aduna tay korte diri sa nasod sa Pilipinas. Okay, sige, atong balikan karon, wala si attorney siguro sa ato ang internet connection siguro karon sa kani abang pikas niya. Kaya matag pa sa kani ang kampo ni Senador Bato de la Rosa may kagalaan nga di nila ilhon ang kani abang warrant of arrest, pero lagi kay wa nila gilan pero tago-tago karon si Senador Bato de la Rosa. Attorney Suwate Pulos ang giingon sa kampo ni Senador Bato de la Rosa nga dili nila ilhon ang International Criminal Court gumikan adunay kaugalingon nga korte ang nasod sa Pilipinas, attorney. Direspeto nato kanang giingon sa mga abogado, pero sa kasamtangan sa akong tan-aw ay dapat obligado ang atong gobyerno nga ipa-implementa kining warrant sa International Criminal Court. O ang presidente sa Pilipinas siyempre nagaingon nga valid kining warrant, o kaganiha atong nadunggan ang Secretary of Justice nga valid kining warrant o dapat i-implementa. So palagay ko ang mga law enforcers nato ay dapat sumunod
At kung ang opinion sa mga abogado ni Senador De La Rosa ay supuhi, dili ka na maka-epekto sa pagpangita kang Senador De La Rosa o ang siyempre pag-aresto kaniya. Liyog ka. Okay, sige. Pero si PBBM attorney na siya mahimo ani. At the same time kung tabag as yung ay nimo naman na mention kagay na nga obliged pod ang Pilipinas nga makiga-cooperate sa kaniabang sa ICC. Pero on the other hand attorney aduna may mabuhat si PBBM para nga di pod mapadas kuan si Senador Bato de la Rosa ngadto na sa ICC. Usa ka valid warrant Okay. pinag-issue sa ICC. O alam naman natin kapag ang presidente na nagsasabi, he is the architect of our foreign policy, you know? At hindi lang architect of foreign policy, siya ang chief executive sa Pilipinas na adunay otoridad o adunay obligasyon usab na implementa ang balaod sa Pilipinas. Ug ang balaod sa Pilipinas nag-ilaman sa International Criminal Court, no? O obligado na ang gobyerno na makipag-cooperate. So dapat sundin natin yung batas. Kaya klaro, gingon ni second demotion, second announcement ni Secretary Beda na dapat i-implementa na ang warrant o ang mga law enforcers nato, ang mga ahensya sa gobyerno nga adunay otoridad nga magdakop ay giporsige na o adunay order nga arestuhon kadtong mga nagatago sa balaod.